Ito ang aking mga tanim na okra sa tapat ng bahay. Ito ay sementadong lugar na kinulong ko ng hollow blocks at nilagyan ng lupa. Ang tawag dito ay raised bed at isang uri din ng container gardening. Kaya kung sakali man na kayo ay mayroong bakanting espasyo sa inyong lugar ay maaari makatulong ang bidyong ito upang makapagtanim tayo ng malusog at maraming pagbunga ng okra. Ang okra ay isang uri ng gulay na namumunga. Kagaya din ito ng talong, kamatis at iba pa. Ibig sabihin, dalawang uri ng pataba ang dapat nating ibigay. Una, ang pataba na makakatulong sa kanya para sa mas mabilis na paglaki, pagkakaroon ng mga malalapad na dahon o sa madaling sabi, ang kanyang kabuuang paglaki. Pangalawa, ang pataba na tutulong sa kanya upang magkaroon ng maraming bulaklak na siya namang nagiging bunga. Kahit tayo ay magtatanim sa raised bed o sa mga bakanting lupa, nire-recommenda ko pa din ang pagpupunla ng mga buto sa mga seeding trays o sa mga maliliit na container. May tatlong dahilan. Una, hindi lahat ng buto ay tumutubo. At kung ito ay direkta mong itatanim, may mga mababakanting espasyo dahil nga ang buto ay hindi tumubo. Sa pamamagitan ng pagpupunla sa mga seeding tray, nakakasigurado ka. Pangalawa, hindi lahat ng buto ay malusog. May mga binhi na mahina o may sakit. At syempre, sa paglilipat tanim, hindi mo na isasama ang mga binhi na alam mong mahina o may sakit. At ang pangatlo, kapag ang buto ay direktang itinanim, maraming peste ang maaaring kumain bago pa tumubo. O kaya naman, sa mga panahon na madalas sa pag-ulan, ang buto ay maaaring mabulok bago pa tumubo. Kapag nagtatanim ako ng okra o iba pang gulay sa mga paso, gumagamit ako ng soil mixture na 3-1-1-1 na kagaya ng madalas kong banggitin sa mga video. Pero kung tayo ay magtatanim direkta sa lupa at susundin natin ang rasyong ito, mangangailangan tayo ng napakaraming ipa ng palay at carbonized rice hull. Kaya ang ratio na 3-1-1-1 ay maaaring hindi sundin. Sapat na ang paglalagay ng vermicast o dumi ng hayop sa lugar kung saan mo ililipat ang binhi. Kapag ang mga binhi ay nagkaroon na ng 3 o higit pang dahon, maaari nang ilipat kung saan nyo siya palalakihin. Dito, mag-uumpisa na tayong magbigay ng pataba na magpapabilis sa kanyang paglaki, pagkakaroon ng mga berde at malalapad na dahon. Nire-recommenda ko ang pagbibigay ng fermented plant juice 2 o 3 beses sa isang linggo. Ito ang tutulong sa halaman upang maiwasan ang pagkabansot at paninilaw ng dahon. Ang paggawa ng fermented plant juice ay mapapanood din dito sa ating channel. Bago pa ang panahon ng pagbunga, magbigay ng pataba na tutulong sa halaman upang makapagproseso ng mas maraming bunga. Nire-recommenda ko ang paggamit ng fermented fruit juice o kaya naman ay seaweed fodder fertilizer. Ang dalawang ito ay mayaman sa potassium at iba pang nutrisyon at ito ang magpapadami ng bulaklak at bunga. Alin man sa dalawang ito ay maaari ng isabay sa patuloy pa rin pagbibigay ng fermented plant juice. Muli, ang paggawa ng fermented fruit juice at seaweed fodder fertilizer ay mapapanood din dito sa ating channel. Ugaliin ang pagtanggal ng mga tuyong dahon o mga nasirang dahon dahil ang mga ito ay kumukonsumo pa ng nutrisyon na wala na rin naman pakinabang. At upang ang mga nutrisyon na nakukuha ng mga ugat mula sa lupa, direktang maihahatid sa bandang itaas ng halaman. Ito ay makakatulong pa rin ng malaki upang magkaroon ng maraming bunga ang tanim nating okra. Panatilihin din ang regular na pagtanggal ng mga damo dahil ang mga ito ay umaagaw ng nutrisyon na nasa lupa na dapat mapapakinabangan ng ating tanim. Kung sakaling napansin ang pagkakaroon ng mga butas sa mga dahon, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng peste sa lugar. At kung ang mga nasirang dahon ay banayad o hindi naman lahat ng dahon ay napinsala, ito ay maaaring hindi napansinin. Ang paggamit ng pestisidyo ay ang pinakahuling opsyon na dapat nating gawin. Ngunit sa mga pagkakataon na patuloy ang pagdami ng mga nasisirang dahon, maaaring gumamit ng natural na pestisidyo upang mapigilan ang mas malalang pinsala. Nire-recommenda ko ang paggamit ng neem pesticide. Ito ay isang natural na pestisidyo na walang sangkap na maaaring makapinsala sa iba pang hayop o maging sa atin. Ang paggawa ng neem pesticide ay mapapanood din dito sa ating channel.
Pagkalipas ng 30 to 40 days, mag-uumpisa ka ng mag-ani ng sariwang okra. May mga panahon na napakamahal ng okra sa palengke. Mahal na nga, hindi pa sariwa. Kaya ang pagtatanim nito sa ating paligid, sa mga bakanting espasyo o sa mga container ay mahalaga lalo na sa panahon ngayon. Panahon na para ibalik ang kalidad ng mga gulay na ating kinakain. Ang tanim nating okra ay maaaring umabot ng mga ilang buwan na patuloy na magbibigay ng biyaya. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa iyong panonood.